Yo, what's up guys? Andito naman tayo ulit sa ating YouTube channel para gumawa na naman ng isang poster content. So, umpisahan na natin at ito ang magiging topic natin. Marami kasing nagtatanong at nagre-request sa ating TikTok account kung paano ba yung tamang process ng paglalagay ng shadings o ang tamang pagkukulay sa isang object sa loob ng poster. So, ihanda na natin ang gagamitin. Siyempre, nandito yung mga drawings, symbols na ginawa na natin dati. At i-prepare na rin natin yung pastel na gagamitin natin. At ito nga pala yung pastel na ginagamit ko. So, ito na. Simulan na natin mag-apply ng kulay. So, dito nga sa gagawin nating pagkukulay, kunwari, alimbawa, itong buto na simbolismo, isipin natin na ang pinagmumulan ng ilaw is dito sa part na to, dito sa upper part, no? Kunwari nandito yung araw o yung bumbilya o yung kandila, basta source ng liwanag. Kung dito yung part, so dito yung pinaka lighter part, then hanggang sa papunta ng padark hanggang dun sa tatamaan ng shadow. So bali parang ganito. Yung umpisa natin gamitin na kulay is yung brown. Gagamit tayo ng brown para makabuo tayo ng bagong shadings ng color green. So sa gagamitin natin kulay sa buto is kulay green. Sample ganito. Ito yung first layer, no? Tapos ito yung magiging pangalawang layer niya. So dito magiging dark yung kulay ng green na may pagkapara siyang moss green. Ayan, tignan nyo. Then sa pag-apply, dapat single stroke lang yung gagamitin nyo, no? Huwag yung pa iba-iba. Bali parang susundan nyo lang yung stroke nung symbol na nakadrawing dito, no? Tapos yan, sisimulan na natin yung pangalawang layer ng kulay. So ayan, mula sa dark hanggang sa papunta sa medyo dark do sa pinaka real color ng green. Then after nun, diba yan, after natin magkulay ng green, mag-leave tayo ulit ng medyo lighter na pag-apply ng kulay ng green sa upper part nun. Kasi gagamitan na natin siya ng mas medyo light na kulay, no? Ito yung yellow green. So ayan, ito yung second layer no green na in-apply natin. Diyan natin ilalagay yung yellow green. Bali, i-combine natin siya, no? Tapos sa pag-apply, ganun pa rin. Kung ano yung bigat o diin ng pag-apply niya dun sa pastel na ginawa niya nung una, ganun pa rin yung gagawin niyo sa susunod. Bali, yun yung pinaka step by step process natin, no? Tapos yan, apply na natin yung yellow green. Tapos ito pa pala, kulayan muna natin yung pinakagitna. So yan, syempre yung buto, syempre nakikita nyo naman na iba yung kulay nung pinakagitna kesa dun sa full part nung buto, no? Mas may parang dark siya dun sa gitna. Ayan, tapos lagyan na natin ng color na yellow green. Bali nag-iba na yung kulay niya, no? Parang naging moss green na siya kung titignan. Or yun, tapos susunod lagyan na natin ng kulay puti. Napaka-importante ng puti kasi dito natin mapapakita yung pinaka-lighter part ng object, no? Yung simbolismo na kinukulayan natin. So, ayan. Nakita nyo naman yung layer portion, no? Mula sa dark hanggang papunta sa light. Ayan. Nakikita nyo na yung nagiging resulta, no? Yan yung tamang pag-apply ng oil pastel. Bali, practicein nyo lang ng practicein nyo, aralin nyo lang ng aralin. Kung hindi pa pala kayo nakasubscribe sa channel natin, punta lang kayo sa YouTube channel natin, then panoorin nyo yung mga videos doon. Pag may mga nagustuhan kayo, click nyo lang yung subscribe button, pati yung like button, para mas marami pang at lumawak pa yung mga makakapanood ng mga videos natin, no? Then sa susunod na object, kunwari ito example, itong bumbilya, kukulayan natin. Ito yung gagamitin natin, no? Ayan, umpisahan na natin.
Bali, kunwari, ang liwanag is nagmumula sa yung parang naka-spread out yung liwanag, no? Nasa gitna. Kunwari, ito yung example, yung bumbilya. Ayan, parang pakalat yung kulay nung ano niya, yung liwanag niya, no? Tapos, ito, bali, ang gagawin natin, ito, gagamit tayo ng yellow ochre, no? Kasi kailangan medyo dark yung kulay, no? So, pinakagitna. Ayan, ganyan yung pag-apply ng kulay ng pastel, no? Kapag wala kayong parang susundan na linya, ang gawin nyo, circular motion lang yung gawin nyo sa pastel, no? Para hindi kalat-kalat. Tapos yan, sundan natin ng color yellow. Ganun pa rin kung paano tayo nag-apply dun sa kanina, dun sa unang part, dun sa buto na kinukulayan natin. Ganun pa rin yung pagkukulay natin dito sa bumbilya. Kaso nga lang, dito kasi, yung source ng liwanag is yun nga, nandun na sa mismong gitna hanggang sa spread out na papuntang gilid. Ayan, ba konti-konti nagkakabuhay na. Then after nun, apply na natin yung yellow, ganun pa rin yung process. Dito hindi na natin kailangan mag-bleed ng ano, no, ng medyo lighter part, no, kasi mas madali siyang i-blend mga ganitong kulay, yung mga light na color, kasi hindi naman to kumakalat talaga totally, eh. Ayan, nakakabuo na tayo ng layer ng kulay, no. Basta pag gumamit kayo ng puti, mas maikakalat niya yung pinakakulay niya, tsaka mas nabibigyan ng buhay yung pinaka lighter part ng object sa loob ng poster nyo, no. So ayan, nakikita nyo, diba? Kalat nyo lang. Ayan yung tamang pag-apply. Pansin nyo rin, no, hindi na tayo gumagamit ng bulak sa pagkukulay, no. Hindi na kasi, para sa akin, hindi na ako gumagamit. Bihirang gumamit na ako ng mga bulak o kaya ng tissue, ganyan. Para lang din siguro yun sa mga beginners, no, yung mga hindi pa sanay kung paano mag-apply ng pastel. Hindi na kasi ako gumagamit talaga ng ganun. Minsan, bihirang-bihira, tsaka madalang na. Lalo na kasi kung ano, proper yung pag-apply mo ng oil pastel o kaya maganda yung uri ng pastel na ginagamit mo. Bihirang magbuo-buo. Tsaka hindi mo na kailangang bakbakin ng cotton para lang magkaroon ng blending ng kulay, no. Nasa pag-apply mo pa rin yan. Tsaka yung knowledge mo sa kung ano yung mga darker part at tsaka lighter part, o kaya yung darker color o yung lighter color na meron sa oil pastel. Aralin nyo rin yan, try nyo rin. Next, kukulayan natin ito, yung parang scroll, no. So dito gagamit tayo ng reddish white. Bali yung liwanag nga pala, kunwari is nandun sa kabilang side, no. Kung yun dito sa bumbilya, yung nasa left side, ito naman nasa right side naman yung source ng liwanag. So ayan, gamit tayo ng reddish brown. Bali ang ginawa ko dito sa pag-apply na to, medyo light na, no. Hindi ko na diniinan, hindi ko na in-applyan ng mas madiin na ano, na effort. Masusunod, ayan, gagamit na tayo ng yellow ochre. Yun yung gagamitin kong pang-blend dun sa reddish brown. So ayan, sundan nyo lang yung process ng pag-apply, no. Pwede yan circular motion kapag once na i-blend nyo, kasi mas makukuha nyo yung kulay na gusto nyo palabasin, no. Mas may kakalat nyo ng mabilis yung kulay na nasa first layer. Tapos yan, ganun pa rin kung paano tayo nag-apply dun sa kanina at sa pangalawa. Ganun pa rin, mag-iwan pa rin tayo ng mga part na lighter part kapag once na magbe-blend tayo. Kasi ito medyo dark yung kulay niya, eh. So, ganun yung gagawin natin process, dark to light siya. Pero pag mga light colors na, kahit hindi na, may kakalat yan ng mas mabilis yun. Ayan, tapos susunod yung flesh. Ayan. Kailangan talaga may knowledge kayo dun sa mga sa mga kulay na ginagamit nyo dun sa loob ng ng poster nyo. Mas mabibigyan nyo ng buhay yung kulay, kasi pangit kasi kapag hindi siya naka-base dun sa color wheel. Magpangit tignan, parang sabog-sabog. So ayan, gamit ulit tayo ng puti para ma-express natin yung pinaka-lighter part. Ayun lang. Diba? Ang bilis lang, no? Ganyan lang. One direction lang ng pag-uulay. Ayan. So, patapos na.
Sana may nagigets kayo. Kung maabot kayo dito sa part ng video na to, i-click mo yung subscribe button kung nasa YouTube ka. Kung nasa TikTok ka naman, mag-follow ka na. Hindi ko alam, pabilis ng pabilis yung nababawasan yung followers natin kasi bihira na tayo mag-upload. Pero ngayon, mag-upload na tayo na mag-upload. So ayan, makikita nyo yung kinalabasan, yung resulta ng ginawa natin pagkukulay. Sana may nakuha kayong idea. Ayan, i-explain natin kung saan nanggagaling ang liwanag. Dito sa kabila, sa right, dito naman sa left side, dito yung nasa center. So, ayun lang. Thank you.